member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa ganap na 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Maulan po ba sa inyong mga lugar? Talaga namang ramdam na rito sa Metro Manila yung bagyong Jenny. Olo ano yan, hanging habagat. Magandang hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes at 3 ng buwan ng Oktubre. Piso nga taas sa pasay sa jeepney inaproba na ng LTFRB. Magiging epektibo sa Linggo, October 8. Maraming Pilipino umaangal sa taas presyo at mababang sweldo ayon yan sa Pulse Asia Survey. Bagyong Jenny bagyang humina, signal number 2. Nakataas pa rin sa probinsya ng Batanes. Metro Manila at kalapit na lugar patuloy na uulanin ng habagat hanggang Biyernes. Brutal na pagpatay kay broadcaster Percy Lapid. Ginunita sa isang rally sa Maynila. Pagkamatay sa sampal ng isang mag-aaral, iimbestigahan ng fact-finding committee ng DepEd. Isang lalaking napagkamalang unggoy. Grabe naman kayo, ha? Aksidente na baril ng kanyang sariling kaibigan. Patay. Dating PSC chairman nakitang patay sa dami ng saksak sa kanyang bahay sa Davao City. Ha? Sino ito, ha? Palawan Congressman Edward Hagedorn pumanaw na kaninang umaga sa edad na 76. Our condolences sa pamilya Hagedorn. Mga residente sa Pasig, Rizal at Quezon City sa pool ng 4 na araw na walang tubig simula ngayong Martes. Grabe, ha? At sa detalye ng ating mga balita, humina. Bagyang humina ang bagyong Jenny habang kumikilos pahilagang kanluran sa direksyon ng Philippine Sea. Ayon sa Pag-asa, huling namatan ang bagyong Jenny sa layong 330 kilometro sa silangan ng Basco, Batanes o 340 kilometro sa silangan ng Itbayata, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin aabot sa 155 kilometers malapit sa gitna at merong bugsong 190 kph at kumikilos sa bilis na 10 kilometro bawat oras. Nakatas pa rin ang public storm signal number 2 sa Batanes. Signal number 1 sa Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, Hilaga at silangang bahagi ng Isabela, Apayao, hilagang silangang bahagi ng Abra at ganun din. Signal number 1 sa Kalinga at Ilocos Norte. Batay sa forecast ng Pag-asa, inaasang lalabas ang bagyong Jenny sa Philippine Area of Responsibility sa Huwebes ng umaga o kaya ay dakong hapon. Samantala, nakararanas ng pagulan ng maraming lugar sa bansa ngayong araw at ito ay mararanasan hanggang Biyernes dahil sa habagat na palalakasin ng bagyong Jenny. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Chris Perez, dahil heavy rainfall ang aasahan ng mga taga-Luzon at ilang bahagi ng Visayas, posible itong magdulot ng pagbaha lalo na sa mga mabababang lugar. Narito si Chris Perez. Asahan naman ng paulan na dulot ng habagat ngayong araw sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, sa Antique, sa northern portion ng Palawan kasama ang Calamian, Cuyo at Kalayaan Island, 50 to 100 mm. Samantala, bukas naman, 50 to 100 mm of rain inaasahan pa rin natin, no? Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas,
Occidental Mindoro at Calamian at Cuyo Island. Sa darating naman na Sabado, may mapag-ulan pa rin na dulot ng habagat dito nga sa La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, ganun din sa Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Sa forecast ng Weather Bureau, sa Huwebes ng umaga o hapon, posibleng lumabas ang bagyong Jenny mula sa Philippine Area of Responsibility. Sa pinakahuling forecast ng Pag-asa kaninang alas 11 ng umaga, sinabi ng Pag-asa na bahagya ng humina ang bagyo, dala ng mainit na hangin. Samantala, magandang balita para sa mga jeepney drivers. Inaprubahan na ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board, LTFRB, ang kahilingan na pisong taas sa pasay sa jeepney, epektibo sa October 8, araw ng linggo. Ayon sa LTFRB, inaprubahan ang provisional 1 peso fare increase, bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petroleum products at mahal na gastusin sa maintenance ng mga jeepneys. Dahil sa desisyon ng LTFRB, magiging 13 pesos na ang minimum fare sa traditional jeepney at 15 pesos naman sa modern o e-jeep sa darating na Oktubre 8. Ang pisong taas ay panandalian lamang habang patuloy pang pinag-usapan ng LTFRB ang petisyon ng Pasang Mazda, Akto at Altodap, ang hiwalay na hirit na 5 pisong dagdag sa minimum fare. Kulang ang rollback sa gasolina. Yan ang angal ng delivery rider na si Carlos Cabayaw dahil kahit nagkaroon na ng rollback, mahal pa rin ang presyo ng gasolina. Apela ni Cabayaw, madagdagan man lang sana ang tapya sa presyo upang madagdagan din ang kanilang kita. Narito si Cabayaw. Parang hindi rin namin nararamdaman yung rollback ngayon. Kasi kumbaga sa sa taas ng gasolina, yung 2 pesos na yun, hindi na nararamdaman ng mga katulad namin mga rider. So mas maganda sana sir kung mas mataas din sa 2 pesos na yung malaking bagay po sa amin. So kasi lalo na kami mga rider, araw-araw kami nagpapagasolina, no? So kung araw-araw sir, malaki yung rollback na gasolina, malaking bagay yung sa kita namin. Epektibo ngayong Martes ang 2 pesos na bawas sa presyo sa gasolina at 50 sentimos naman sa kerosene, habang 40 sentimos ang taas sa presyo ng diesel. Samantala, mas matindi ang reklamo ng mga Pilipino ngayon dahil sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at kakarampot na sweldo. Ito ang resulta ng survey ng Pulse Asia noong buwan ng Setyembre. At pinakamahalagang issue pa rin para sa 74% ng mga Pilipino ay ang pagkontrol sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Pangalawang issue ay ang pagtaas sana sa kakarampot na sweldo na naitala sa 49% at isinusulong ang paglikha ng maraming hanap buhay. 25% naman ng mga respondents ang nagsabing urgent concern nila ang pagsugpo sa kahirapan, habang 22% ang nagsabing pangunahing issue sa kanila ang nangyayaring graft and corruption sa gobyerno. Lumala ang corruption. No, lakay. Confidential daw yan. Samantala, inilatag na ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga indikasyon na pwede nang tanggalin ang price ceiling sa bigas. Sinabi ito ni Director Gerald Glenn Panganiban ng Bureau of Plant Industry sa press briefing matapos ang sectoral meeting sa Malacanang. Tinukoy ni Panganiban ang 3 indicators na maaring pagbasihan para ikonsidera ang pag-alis sa price cap. Ito ay ang pagbaba ng presyo ng bigas sa mga pamilihan, inaasahang ani ng mga magsasaka at pagbaba ng export prices sa global market. Pero ayon sa opisyal, nasa Pangulo pa rin ang desisyon kung babawiin na ang Executive Order number 39. Flash Report. Flash Report! Samantala, taning ng Medusa Ransomware Group sa PhilHealth
Abay, natapos na. Parang kidnapping ito, Oo, ha? Data na nakuha, pwede na umanong ma-download. Ayon kay Tech Editor Arta Samaniego. Alamin natin ang report mula kay... Sino magre-report? Edniel yan, Lakay. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay at Ms. Thea, kinumpirma ng Philippine Health Insurance Corporation na nadali ng data breach ang mga personal na impormasyon ng kanilang mga empleyado. Ito'y matapos ang pag-atake ng hackers ng Medusa ransomware sistema ng PhilHealth noong Setyembre 22. Ayon kay Dr. Ish Pargas, tagapagsalita ng PhilHealth, nakuha ang mga impormasyon matapos ma-access ng Medusa ang workplace o yung lugar na pinagtatrabahuan ng mga empleyado ng state insurer. Kabilang doon, Lakay at Ministeya, sa maaari manong nakompromisong datos ay yung pangalan, address, petsa ng kapanganakan, ang kasarian, maging yung mga mas pribado pa sanang datos gaya ng phone number at PhilHealth identification number. Sa ating panayan kay Dr. Pargas, sinabi nitong hindi rin inaalis ng state insurer ang posibilidad na maging yung mga datos ng miyembro ng PhilHealth ay nakuha kagaya ng sa kanilang mga empleyado. Ginawa ni Pargas ang pahayag sa kabila ng naunang pahayag sa harap ng media kahapon, Lakay at Mistea, na ligtas o yung takdaw itong General Members Information Data. Pero dahil nung nabanggit, bago mag-alas 4 ng hapon ngayong araw, ay opisyal lang natapos itong taning na ibinigay ang Medusa ransomware sa PhilHealth para sana magbigay ng katumbas ng 17 milyong piso para o kapalit ng hindi paglalabas ng impormasyong umano'y nakuha ng Medusa dito sa sistema ng PhilHealth. Hanggang sa mga oras na ito, Lakay at Mistea, ay hindi pa rin matukoy ng PhilHealth itong extent o yung lawak ng impormasyong posibleng nakuha doon sa kanilang sistema. Bagamat binabagay ni Dr. Pargas, ang paglilinaw ng PhilHealth, yung mga nakompromisong data, data so far, ng mga empleyado o mga nagtatrabaho doon sa PhilHealth. Ang binabanggit naman ng Manila Bulletin Tech Editor na si Art Samaniego, siyang mayroong initial na access doon sa pinaka-homepage ng Medusa blog o yung Medusa website, ay maaari nang ma-download doon sa Medusa blog yung sinasabing mga impormasyong nakuha no kung sino mang nag-hire sa Medusa para i-hack itong PhilHealth na ito. Wala pang impormasyon, Lakay, kung ano-anong mga datos itong maaari nang ma-download doon sa Medusa blog. At yan ang kabayanan nating mga media men kung ano-ano yung mga lilitaw na info wala ron sa sinasabing nakuha sa PhilHealth. Kahapon, ang binabanggit ng Philippine Health Insurance Corporation, mag-ingat ang publiko doon sa mga posibleng fake news o distorted umanong info na maaaring lababas sa mga susunod na araw dahil dito sa nangyaring hacking incident. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Lakay. Saan ba itong, sino bang behind itong Medusa ransomware group na ito? Yan mismo, Lakay, ang personal kong itinanong kahapon sa press conference at ang sagot sa atin ng mga opisyal ng PhilHealth, sa katunayan o sa totoo lang daw, hindi pa nila alam kung ang nag-hire dito sa Medusa hinire dito locally o maaring hinire internationally para pasukin itong data ng PhilHealth. Pero yun nga ang warning nila sa mga susunod na araw starting today, maaring may mga magpanggap na at magpakilala sa kanila bilang o magpakilala sa publiko bilang bayani o isang kumbaga isang katauhang baka raw magpahiya o gawing katawa-tawa yung gobyerno sa pamamagitan nitong pag-hack sa sistema ng PhilHealth. Blanco Palakay, itong PhilHealth, naging yung mga tauhan ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation, bagamat ang PhilHealth, gusto sana pumirit sila formally o informally nang magkaroon ng task force para isahan na yung grupong nag-iimbestiga at susukol dito sa nasa likod ng nangyaring data breach. Hindi biro, Lakay, sapagkat pati yung phone number at PhilHealth identification number ng mga empleyado mismo ng PhilHealth nakuha. At hanggang sa mga oras na ito, hindi sigurado ang mga opisyalis ng PhilHealth kung maging yung mga miyembro nito ay nakuha din ng data. Bagamat separate daw, Lakay, yung data o yung storage ng data ng mga miyembro. Pero since mga empleyado nga nila ay nahack, hindi rin sila sure kung may nag-leak na data
mula roon mula doon sa mga kagaya natin ng membro itong Philippine Health Insurance. So ngayong nahack na ang website ng PhilHealth, ano ang posibilidad na burahin lahat ang record ng PhilHealth, Edniel? Ang good news, Lakay, hanggang noong Biyernes, nakuha naman na. Nabawi na ng PhilHealth yung kanilang website at yung mga nahack initially na data. Pero ang pangamba ngayon is during the time na nahack ito, kung di ako nagkakamali, higit 1 linggo, baka may nakopya nga ng mga data at yun yung mas nakakatakot dahil kasama doon sa mga initially compromised data, ito yung galing sa PhilHealth na info. Phone number, PhilHealth ID, pangalan, address ng mga involved at sinasabing biktima rito, Lakay. Ang good news, nabawi na yung website pero hindi natin mababawi ng basta-basta kung totoo man na mayroong mga nakopya itong Medusa o yung nasa likod ng Medusa ransomware sa datos o sistema ng PhilHealth, Lakay. Lakay, gusto ko lang malaman, Edniel, magkano yung ransom kung nagbayad man? Ayun, Hilingi. Hindi yata nagbayad eh. Oo, 17 million pesos. Yun yung dahilan kung bakit nagkaroon ng, kumbaga, lumipas na yung taning na pasuna. Hanggang 3:30 p.m. ato, hanggang bago mag 4 p.m., hindi nagbayad ang PhilHealth. Kaya inunahan na ng PhilHealth kahapon sa isang press conference, sinabi nila na sa coming days, baka may lumabas na mga fake news or info para siraan ng PhilHealth kasi hindi sila nagbayad ng ransom. At ito yung inaantay natin dahil napasuna nga yung taning ng Medusa ransomware at pwede na raw ma-access or ma-download yung sinasabi nilang umano'y na copy nilang datos mula rito sa state insurer. Okay. Maraming salamat, Edniel. Maraming salamat, Lakay at Misaya, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Edniel Porrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Edniel Porrosa. Nakalungkot naman, ha? Abay, parang ako yung mga sensitive na information ng iba't ibang agencies ng gobyerno ang mahack. Ayan, patay kang bata ka. Lakay, ayan. Ito bang PhilHealth may CIF? Yan ang alamin natin. Wala bang intelligence fund ito? Ba't ang hina ng kanilang firewall? Ayan, abay, bakit ganyan? Ang hina-hina ninyo. Flash Report. Flash Report! Nasa ilalim ng balon itong aking flash report, Boy Kulot. Babalikan natin ang pang detalye ng ating mga balita. Yung pong pagkamatay ng grade 5 pupil sa Antipolo City na sinasabing sinampal ng kanyang teacher, iimbestiga na ng Department of Education. Samantala dating Philippine Sports Commission Chairman, abay pinasok po sa loob ng kanyang bahay sa Davao City at pinagsasaksak, patay, at lalaking napagkamalang unggoy. Aksidenteng nabaril naman ng kanyang sariling kaibigan, patay din. At dating mayor ng Puerto Princesa City at ngayon Palawan Congressman Edward Hagedorn, sinundo na po ni Lord kanina umaga sa edad na 76. Kakalungkot. Tayo po ay nagpabot ng pakiramay sa pamilya Hagedorn. RH Break Time. Oras sa Mr. Cecily, Mr. Michael is my guy, Mr. Lourdes Vera, alas 4:27. Marating, dapat marunong makipagsabayan. Tingnan mo ang Peerless Products Manufacturing Corporation. 60 years na pero di lang sila sumasabay. Consistent sila sa innovation na tumutugon sa pangailangan ng mga Pilipino. Isa sa mga produkto ng Peerless ay champion na ilang dekada na nagbibigay ng quality detergent products. Long-lasting bar na di agad natutunaw noong 1977. Nagtatagal ito ng 8.8 days underwater-based product tests. Purong powder detergent na walang halong tiyok noong 2004 at mabulang liquid detergent noong 2021. At di lang yan, ang Kala na mabangong detergent at Fabcon Enhanced Shampoo and Conditioners with the Collagen I innovations din nila. Dahil sa mga ito, kitang-kita na sumasabay sa panahon ang Peerless para i-improve ang buhay ng mga Pilipino.
patuloy na pinanindigan ang panata na tapat na walang katapat. Happy 60th anniversary, Peerless. May you have more years of success. Balikan natin ang detalye ng ating mga balita. Inaasahan ng Department of Trade and Industry na bababa daw mga misis ang presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo ang pagkain ngayong bare months. Sana magkatotoo. Epekto nito sa ipinatigil ng Pangulong Bongbong Marcos na koleksyon ng pass-through fees sa mga truck na nagdadala ng pagkain at mga kalakal. Ayon kay Trade Secretary Fred Pascual, perfect timing daw ang order ng Pangulo dahil umabot sa 75 pesos hanggang 2,500 pesos ang singil ng ilang LGU sa kada truck bilang pass-through fees. Dahil sa pass-through fees, sinabi ni Pascual na tumataas din ang gastusin sa logistics na ipinapasa naman sa consumers pagdating ng produkto sa mga palengke o merkado. Pinasalamatan din ni Pascual ang mga LGUs na sumunod sa Executive Order 41 ng Pangulong Marcos. At hindi lang yan, Secretary Pascual. Dapat siguro, Mr. President, bantayan din ng ating mga kapulisan ang mga kotong cops at mga kotong traffic enforcers. Yan ang mas malupit. Mas malaki kumita yan, lakay. 4,000, 5,000 sinisingil dyan. Sa iba pang balita, umabot na sa $32.4 billion o 1.8 trillion pesos ang natanggap na loan at grants ng Pilipinas noong nakaraang taon. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, nagkakahalaga ng 30.2 billion ang 106 loans habang $2.2 billion naman ang katumbas ng 320 grants. Sabi ng NEDA, malaking halaga ang napunta sa sektor ng infrastruktura gaya ng konstruksyon ng LRT Line 1 South Extension, Cebu-Mactan Bridge at Coastal Road. Samantala, binanggit din ng NEDA na 4 na program loans lang ang natanggap ng pamahalaan para sa COVID-19 response and recovery noong 2022 na may halagang $1.02 billion. Kaugnay sa flash report ni Edniel Parosa, nanindigan naman ng PhilHealth na hindi sila magbabayad ng ransom sa Medusa Ransomware Group na umatake sa kanilang sistema. Ayon sa PhilHealth, kailangan gumastos ang kanilang ahensya ng 172 million pesos para palakasin ang kanilang cyber security defense. Laki naman. Ayon kay Nelson De Vera, acting senior manager ng IT department ng PhilHealth, nasa 30% ang kanilang online services ang naibalik na sa normal. Matatanda ang naniningil o humihingi ng 17 million pesos ang mga hacker na ransom. 17 million ransom ang mga hackers upang hindi umano ilabas ang mga ninakot nilang datos sa PhilHealth. Kaugnay ng balitang yan, hindi pa rin tukoy ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang source ng Medusa ransomware na umatake sa kanilang sistema kamakailan. Ayon kay PhilHealth spokesperson Dr. Ish Pargas, hindi pa alam kung galing sa loob o labas ng bansa ang hacker. Humirit naman si PhilHealth Chief Officer Attorney Eli Dino Santos ng pagbuo ng task force kasama ang PNP at NBI para tutukan ang naturang insidente. Sabi ni Attorney Santos, hindi lang mga miyembro ng ahensya kundi buong bansa ang apektado ng insidente. Samantala, pinag-iingat pa rin ang mga miyembro ng PhilHealth sa posibleng paglabas ng peking impormasyon sa mga susunod na araw kasunod ng hindi pagbabayad ng ahensya ng ransom sa hackers. Samantala, dahil inaprubahan ng LTFRB ang pisong dagdag pasay sa mga traditional jeepney simula sa Linggo, October 8. Alamin nga natin ang reaksyon ng grupo ng United Filipino Consumers and Commuters. Nasa ating linya ang kanilang Pangulo si Ginoong Rodolfo R.J. Habeliana. Mr. Habeliana, magandang hapon po sa inyo. Sir Deo and Ma'am Thea, magandang hapon po.
Gandang hapon po Sir RJ. So ano ang inyong reaksyon? Ito ba'y katanggap-tanggap yung piso na provisional fare increase sa mga traditional jeepneys na inaprubahan ng LTFRB? Alam niyo po, ang kailangan ng Pilipino ngayon ay break time. Break time po sa mga... Parang programa yata namin yun, break time. Napapanahon. Ang ibig sabihin po natin, Sir Deo and Ma'am Thea, yung mag-break po na tayo dito sa mga sunod-sunod na mga bagyo na dumarating sa commuters, sa consumers natin, no? Hindi lang itong usapin ng dagdag pasahe sa October 8. Alam naman po natin, matagal na nating hinihingi, no? Pamahalaan yung totoo at pangmatagalang break time sa mga issue ng crisis sa pang-araw-araw. Ito yung expanded value-added tax na 12%. Tanggalin na muna yan o kaya i-freeze. Bilisan na yan ng Kongreso. Makakatulong yan hindi lang sa mga driver kundi sa ating lahat. Dalawa po, yung panawagan din ng United Filipino Consumers and Commuters, yung sinasabi po nating pagbasura dito sa excise tax ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion, na kung saan sa gasolina ay ang dagdag na excise tax dyan ay 9 pesos, sa diesel ay 6 pesos, sa kerosene naman ay 3 piso. So dyan po sa kombinasyon na yan, sigurado po, pag nag-break time po ng ganyan, ngingiti po tayong mga Pilipino at hindi na natin papansinin sana itong dagdag pasahe na ito. Ano po, kung aagapan ng ating mga mambabatas. Dahil yan ay issue ng batas. Ano po, so kailangan kumilos ng mabilis ang Senado at ang Kongreso sa usapin na yan dahil inaasahan ang patuloy na bagyong petrolyo ay magtutuloy-tuloy po, no? Sinasabi nga posible na ito ay tumakbo hanggang Disyembre o Enero pa, ano po. Kasabay pa ng sinasabing problema sa inflasyon hindi lang sa Pilipinas, kundi ganun din sa mga ibang bansa, ano po. So, ang kailangan natin talaga, Sir Deo and Ma'am Thea, yung mga permanenteng solusyon, hindi po yung mga piecemeal solution, kagaya nitong price increase sa pasahe na piso. Nung nakaraang August po, kung hindi ako nagkakamali, ang LRT2 nagtaas din. Ang pamasahe po sa eroplano, dahil dyan sa mga fuel na yan, ay ganun din po, no? Nag-alboroto rin itong mga may-ari ng mga eroplano, ano po. Nagsabi na magtaas sila. At ito pa, yung banta na Executive Order number 39 na gustong tanggalin yung price freeze, ano, dito sa bigas. Ang kailangan ng mga Pilipino ngayon ay talagang totoong break time sa kahirapan. Yan, alam mo RJ, may mga mambabatas din, congressman at senador, na nagmungkahi na dapat ilit muna yung excise tax sa petroleum products. Pero tumatanggi po ang Department of Finance at ang gobyerno. Ano kaya ang dapat gawin para ma-pressure at ito ay i-reconsider ng ating pamahalaan, RJ? Alam niyo po, Sir Deo and Ma'am Thea, tayo ay nasa sitwasyon na ngayon ng state of national emergency. Ang kabuhayan ng maraming Pilipino ay nasa estado na po ng emergency. Ano po? Hindi kailangan ng mga piecemeal solution, ang kailangan ay mga long-term solution. So kung dapat siguro ang gawin ng presidente, una tanggalin yung mga economic managers na yan. Mukhang iba yung kanilang tono at blueprint na gustong gawin sa Pilipinas. Ano po? Yan yung mga bagay na na balakid sa kaunlaran ng mga Pilipino, sa kaunlaran nating lahat. Ano? Parang sila lang yung may karapatan na kumain ng 3 beses sa isang araw, lalong-lalo na itong mga may control ng mga negosyo na ito. So, nasa kamay ng presidente kung talagang kakampihan niya ang taong bayan at balikan niya ang saligang batas. Nakalagay naman sa Article 12, Section 17 at 18 ng Philippine Constitution, sa panahon ng pambansang kagipitan, maaari
ang ating presidente, maaari na i-take over ang mga pangunahing industriya para masagip ang mga Pilipino mula sa krisis. Kagaya po ng tubig, ng kuryente, telekomunikasyon, transportasyon, pagkain. Ito yung mga basic needs, na mga services, na ma-address, ang sektor ng transportasyon. Kahit pansamantala man lang, para magkaroon po ng break time sa kahirapan ang marami nating mga Pilipino na hindi na alam kung ano ang gagawin. So expect natin, Ma'am Thea and Sir Deo, na dadami na naman ang tinatawag na mga overseas Filipino workers dahil alam nyo naman kakarampot talaga ang sweldo rito. Kahit magdagdag man sila ay hindi pa rin po aabot. At ito, pinakahuling balita, ang bansa natin ay sumipa na rin po yung 14.35 trillion na pambansang utang. Mas malaki ang inuutang ng kailangang utangin ng bansa para matustusan niya yung mga pangangailangan sa taong 2024. At yan ay ang papasa niya ng magbabayad niyan ay sambayan ng Pilipino sa pamagitan nitong mga taxes na kinukolekta na overburden ang mga Pilipino na pinapasa lang naman ng mga kumpanya ng oligarko sa ating consumers, sa ating commuters, sa general public, Ano naman po ang tanggap ninyo sa mga ayuda na ibinibigay ng ating pamahalaan? Alam niyo po yung ayuda, selective din po yan eh. Hindi naman lahat nakakatanggap ng ayuda. Marami sa mga kababayan natin na hindi nakakatanggap. At yung mga ayuda na yan, galing din po yan sa buwis ng bayan. Tayo rin po nagbibigay niyan. Ang dapat gawin nga ng gobyerno, wag silang mag-create tayo ng mga tunay na trabaho, ng tunay na development ng ating bansa. Hanggat wala sa kontrol ng gobyerno yung mga pangunahing industriya na kailangan para bumangon at lumakas ang isang bansa, hindi tayo aahon. Paulit-ulit lang yan. Kahit mawala na ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos at kung sakali, kung papalitan ni Sara Duterte, kung sino man presidente, mamanahin niya lang ang sandamukal na utang panlabas at kukunin ito sa mga buwis ng mga ordinaryong ating mga Pilipino. So magiging cycle lang po yan. Hanggang sa mamatay na tayo sa mundong ito, mawala na tayo sa planetang ito, yung problema ng Pilipino ay mananatili pa rin hanggat hindi binabago ang struktura ng ating ekonomiya, hanggat hindi nagkakaroon ng mga permanenteng solusyon para umangat ang ekonomiya, umangat ang buhay ng mga Pilipino. Maraming salamat, Senator RJ. Mabuhay po kayo, Sir Deo at Ma'am Thea Corpus. Mabuhay ang DCRH. Mabuhay po kayo. Ayan, Rodolfo RJ Habeliana, ang presidente ng United Filipino Consumers and Commuters. Samantala, hatawin natin ang mga report na price cap sa bigas malapit na alisin. Sa akin siya alisin, ha? Ayon kay Trade Secretary Pascual, Aris number 28, Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor, malapit lang tanggalin ang price cap sa presyo ng bigas na ipinatupad sa magitan ng Executive Order number 39. Ito ang kinumpirma ni DTI Secretary Alfredo Pascual sa kanyang pagdalo sa Senate budget hearing. Hindi siya nagbigay ng araw kung kailan ito aalisin, ngunit malapit na muna ito dahil lahat ng mga indicators na kanilang nakikita ay nasa direksyon na alisin ang price cap na 41 at 45 pesos sa kada kilo ng bigas. Kasama sa mga palatandaan ay ang normal ng supply ng bigas dahil panahon na ng anihan at bumaba na din umano ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Sabi ni Pascual, muling mag-uusap ang iba't ibang ahensya ng gobyerno hinggil sa presyo ng bigas, ngunit ang desisyon ay sa Pangulo pa din na siyang naglabas ng EO number 39. Narito si Secretary Pascual. So there are all indications na the elements for that we need to see, the indicators are there that will point to possible lifting of the ceiling. Wala bang pagtiyak si Secretary Pascual na kapag inalis na ang price cap sa bigas magmumura na ang presyo nito? Wala pang ganong usapan, Mayor, dahil ang pinag-uusapan lang kanina ay tungkol nga doon sa price cap at nasa kailangan daw ng kumbaga hindi siya yung maaring magbigay
Dahil unang-una, pagdating sa presyuhan ng bigas, hindi DTI, Mayor, kundi Department of Agriculture naman ang nakasasakop nito. Yung DTI sa mga prime commodities lamang, Mayor. Ganon? Binibenta rin sa palengke yan? Minsan, yung diferensya dito, Mayor, yung palang bigas, DA. Pero yung, halimbawa, yung mga dilata, noodles, kape, sabon, ayun, DTI yun. Passing debak, dapat trabaho nila yan. Maraming salamat, Raymond. Thank you. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Datas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, produksyon ng bigas tumaas ngayong buwan. Ayon yan sa Department of Agriculture. Ang detalye atin sa atin ni RH14 Leth Narciso. Miss Leth. Mr. Lakay, aabot sa 1.9 million metric tons ng bigas mula sa mga lokal na magsasaka ang inaasahang madaragdag sa supply ng bansa ngayong Oktubre. Sinabi ito ni Director Glenn Panganiban ng Bureau of Plant Industry sa press briefing sa Malacanang matapos ang sectoral meeting sa Palasyo. Ayon kay Panganiban, mula sa 50 to 52 days na supply noong Setyembre, tataas pa sa 74 days ang panahong sapat ang supply ng bigas sa bansa. At dahil inaasahang maraming aanihing palay ang mga magsasaka simula ngayong buwan hanggang Nobyembre, makaasaan niya ang publiko ng matatag na supply ng bigas. Ang mataas na produksyon ay kabilang sa mga indikasyong inilatag ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry kay Pangulong Marcos sa posibleng pagbawi ng price cap sa bigas. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Leth Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Miss Leth. Yes, Lakay. Wala pang bagong Agriculture Secretary? Wala pang ilalagay ng Pangulo? At, hindi daw napag-usapan Lakayan sa meeting kanina. At saka sa DMW, wala pa rin? Wala pa rin. Lakay. Okay, hintay tayo. So, kailan daw alisin ang price cap? Next week nga ba, Miss Leth? Wala pang price cap sa bigas? Kasi ang sinasabi ng DA at DTI, inilatag nila sa presidente doon sa meeting kanina yung indicators na pwede nang tanggalin yung price cap. Pero yung kung kailan ay desisyon yun ni presidente na aabangan natin, Lakay. Wala bang pinagalitan taga-DA at DTI? Mukhang wala naman. Dahil maganda yung report nila maganda na raw yung nagiging matatag na, stable na ang bigas. Bola-bola. Sana totoo nga. Ayan, maraming salamat, Miss Leth. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Samantala, dumawa tayo sa kamera pag-freeze out sa mga lumang paraan na investigasyon at pagsisimula ng science-driven evidence gathering isinusulong naman sa kamera. Aba, ano ito manang Milky, ha? Ano ba yung lumang paraan daw ng investigasyon, ha? Ayan, at ano itong science-driven evidence gathering? Abay, pagka ginamit ba ito, hindi na kailangan ng confidential at intelligence fund? Ayan, gusto ko yan. Manang Milky Regonan, please come in. Nakayateya, dapat mag-level up na ang ating mga law enforcer at talikuran na ang mga luma at hindi accurate investigation procedures gaya ng paraffin testing. Ayon kay Bicol Saro, Party List Representative Brian Raymond Yamsuan, kapag lumipat sa modernong pamamaraan gaya ng technology and forensic science, lalong matutulungan ang Philippine National Police sa biyokang mga law enforcers na makakuha ng mas malakas na mga ebidensya sa crime scene at improve ang kanilang case build-up pagdating naman sa korte. Sabi ni Yamsuan, ang paggamit ng mga modern technology ay dapat sabayan ng patuloy na edukasyon at retraining sa police operational procedures. Isa sa mga pinuna ni Yamsuan, patuloy pa rin paggamit ng paraffin test sa suspect na hindi lang nagpaputok ng baril. Base sa ruling ng Korte Suprema, unreliable ang paraffin test at hindi na rin ito ginagamit bilang casework sa ibang mga bansa. Sa House Bill 7975, isinusulong ang upgrade sa crime investigation methods at dapat merong standard para mapanatili at maprotektahan ang mga ebidensya sa crime scene. Bilanggit ni Congressman Yamsuan ang mga report ng Department of Justice na 90 to 95% ng mga kasong isinasampa ng mga law enforcement agencies ay nadidismiss lamang dahil sa technicalities. Sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Cregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.
Maraming salamat naman ng Milky. Aba, si Congressman Brian Yamsuan. Gusto yata maging investigador ng Kongreso. Babalikan po natin lang pang detalye ng ating mga balita. Bakit kaya naman pinatay mahabi itong babaeng dating chairman ng Philippine Sports Commission? Grabe, ha? Tinadtad ng saksak. Standby sa ating standby Miss Alia at ilang pang mga balita. At minsan pang nagbabala sa publiko ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR na wag tatangkilikin ang illegal online gambling upang hindi mabiktima ng anumang makatiwalian. Ayon sa PAGCOR, ang paglawak sa illegal gambling activities ay isang uri ng krimen. Bilyong pisong kita rin na magamit sa ilang programang pang-maralita ang nawawala sa gobyerno dahil dito. Kahit hinikat ng PAGCOR ang gaming aficionados na bumahagi lamang sa mga licensed online-based gaming nito katulad ng electronic games at electronic bingo para sa mas kaaya-aya at ligtas na paglalaro. Ang kinikita ng PAGCOR mula sa legal online gaming operations ay napupunta sa pagsuporta sa programa ng pamahalaan katulad na lamang ng pamahagi ng mga 4Ps, pagkakaroon ng health facilities, pagtatoy ng mga school buildings, pagsasanay ng mga atletang Pinoy, at pagtatayo din ng mga evacuation centers. Oras, Miss Thea. Kulang-kulang 7 minuto bago mag-alas 5. Ilang days before Christmas, Miss Thea? 83 days lakay. Bilis ng panahon, Nina. Samantala, pisong provisional fare increase sa mga jeepneys, pantawid lamang ayon sa LTFRB. Kasabay ng babalang wag maniningil ng dagdag piso bago sumapit ang effectivity nito na October 8. Christian Manyo, please come in. Mr. Gigolo. Lakay at Thea, pantawid lang sa gitna ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ganito isa nalarawan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Inaprobahang 1 peso provisional increase sa pasahe sa jeep sa buong bansa na ipatutupad simula October 8. Sa makatuwid simula alas 12:01 sa araw ng linggo, ang pamasahe sa traditional jeep ay tataas ng 13 pesos habang tataas naman sa 15 pesos ang pasahe sa modern jeep. Ayon kay LTFRB Chairperson Teofilo Guadios III, ang provisional increase ay ipatutupad lamang habang patuloy na dinidinig ng ahensya ang main petition ng pasang masa. Alto dapat akto na 5 pesos na permanent fare increase. Ngunit nilinaw nito na wala pa itong kasiguraduhan dahil mangangailangan pa sila ng maraming datos at konsultasyon mula sa NEDA at ilan pang stakeholders. Wala naman lakay ni Guadios, posibleng masuspinde o matanggalan ng prangkisa ang mga jeep na maniningil agad ng taas pasahe bago ang October 8. Narito ang pahayag ni LTFRB Chairperson Teofilo Guadios III. Pakiusap sa ating mga drivers, sa ating mga kapatid sa industriya, ang fare increase po would only start on Sunday. Sa mga lalabag po ito, alam naman po ninyo kung anong posibilidad na maging sanction or penalty rito, which could lead to your suspension or possible po na pagka-revoke po ng inyong provisional, ng inyong prangkisa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, sa iba pang balita, bubuo ng fact-finding committee ang Department of Education na tututok sa pagkamatay ng grade 5 student na sinampal umano ng kanyang guro sa Antipolo. Ito ang napag-alaman kay Attorney Kelvin Matib, Child Protection Specialist ng Antipolo Schools Division. Bahagi ng investigasyon ang pagbisita ng mga opisyal ng DepEd Antipolo sa Peña Francia Elementary School kaninang umaga. Alinsunod sa confidentiality rule, hindi nagkomento si Attorney Matib kung may preventive suspension sa guro na si Ginang Mirasol Quizon. Bumubuo na ang Antipolo City Police ng kasong homicide at paglabag sa RA 7610 o Anti-Child Abuse Law laban sa guro kaugnay ng pagkamatay ng binatilyo.
Samantala, ginunita sa isang protesta ng National Union of Journalists of the Philippines at Philippine Center for Investigative Journalism ang ika-1 taong anibersaryo ng pagpatay kay broadcaster Percy Lapid. Sa isang rally sa harapan ng Department of Justice, nanawagan si NUJP Secretary General Len Olea kay Justice Secretary Boying Remulla na bilisan ang pag-aresto sa pangunahing suspect na sa dating Bucor Chief General Gerald Bantag. Sinabi nito na hindi maaresto si Bantag na mga otoridad, pero kayang-kayang interviewin ng mga vloggers ang wanted na dating hepe ng Bucor. Patuloy naman ang panawagan ng NUJP at PCIJ ng hustisya, hindi lamang para kay Percy Lapid, kundi para sa lahat ng mga pinatay na mga journalist. Patay ng aksidenteng barili ng isang lalaking napagkamalang unggoy ng kanyang kaibigan sa Libongan, Cotabato. Ayon sa kaanak ng biktima na miyembro ng tribong Arumanin Manobo, nagkayayaan ang magkaibigan na mangaso sa kabundukan. Hindi na naisugod sa ospital ang biktima dahil sa layo ng narating nila sa bundok. Samantala, ang leader ng tribo ang nag-ayos ng problema sa pagitan ng kaanak ng biktima at ng suspect. Samantala, natagpuan patay naman at tadtad ng saksak ang dating chairman ng Philippine Sports Commission sa loob ng kanyang bahay sa Davao City. Ang biktima ay si Lilian del Campo Nieva, 57 years old. Ayon sa report ng pulisya, kapatid ng biktima ang nakita sa bangkay matapos itong puntahan ng hindi sumasagot sa kanyang mga tawag. At nawawala ang maalahas at cellphone ng biktimang si Nieva na mag-isang nakatira sa kanyang bahay. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa pagpatay sa dating chairperson ng Philippine Sports Commission. Samantala, pumanaw na si Palawan 3rd District Representative Edward Hagedorn sa edad na 76. Sa anunsyo sa kanyang official Facebook page, inalala si Hagedorn bilang kampyon ng kalikasan at kaayusan. Inaalala rin si Hagedorn bilang matulungin at mabuting pinuno sa loob ng mahabang panahon. Hindi naman nabanggit ang dahilan ng pagkamatay ng mambabatas habang wala pang inilabas na detalye ang kanyang pamilya ukol sa public viewing ng labi nito. Pumanaw si Hagedorn na dati ring naging alkalde ng Puerto Princesa City, Palawan, ilang araw bago ang kanyang ika-77 kaarawan sa October 12. Paalam, bossing, Congressman Edward Hagedorn. May your soul rest in peace. Balitang showbiz, Miss Thea. Paul Salas at Mikey Quintos na biktima ng cryptocurrency group. Paano, bakit, at ano yon? I-detalye mo. Aliyah Ikatlo IV. Lakay at Miss Thea naghain ng reklamong syndicated estafa sa Makati City Prosecutor's Office ang showbiz sweethearts na si Mikey Quintos at Paul Salas laban sa isang cryptocurrency group. Kasama nito ang 7 iba pa matapos matangayan ng 8 milyong piso. Nag-invest ng dalawa sa investment scheme kung saan pinangakuan umano sila na magkakaroon ng interest pagkatapos ang 1 taon. Nitong Mayo ay hinikayat muli silang mag-invest. At ang pangako naman sa kanila ay dodoblehin ang kanilang pera sa loob lamang ng 2 linggo. Pero ayon kay Paul, makalipas ang 1 buwan ay hindi na umano sila binalikan nito. Sa tingin ni Mikey, modus ito na alagaan muna ng grupo ang mga nag-i-invest at kapag nakapagbigay na sila ng malaking halaga, ay saka itatakbo ang pera. Ayon kay Attorney Lance Tan, abogado ng dalawa ay bukas silang makipag-ayos sa mga suspect na nasa early 20s pa lamang daw. Nagbabala naman si Paul sa publiko na huwag basta-basta magtiwala sa mga investment scheme para hindi mawala ang pinaghirapang pera. Para sa Breaktime Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Aliyah.
At bago tayo magbukas, sabi ni ating business correspondent, Mr. Michael is my guy, ang palitan ng dolyar nagsara sa trading kanina sa halagang 56 pesos and 78 centavos kada dolar. Lumalaki ba yung palitan, Lakay? Oo nga, Pumapaldo na bumababa naman. o tumataas, ha? Kaya yung dollar mo, kaya yung dadumilag rito, itago mo muna, ha? Pataasin mo muna natin yan. At yan na ang kabuuan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Mga balansyadong balita susunod na Chairman of the Board, Henry Ura at Miss O, Karen Oyong. Bye-bye, ingat, stay safe. Oras 5:05.